mahirap na if you will not make a stand. Saan ka ba papanig? Kasi yan po ang pagbabasihan namin, Willie Revillame, kung ikaw po ay naniniwala sa mga Duterte o dito ka naniniwala sa mga bangag. Okay? Hindi po pwedeng pumagitna ka ngayon. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, so simulan na natin. Itong mga kongresista na pabor sa sa Marso na simulan ang impeachment trial laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Ako, sa totoo lang, parang pinipressure nila ngayon itong Senado na magsimula na ngayong Marso, di ba? Ang Senado naman may sarili naman silang explanation rin na hindi pa dapat simulan kasi po nagre-recess pa. Okay? Maraming mga eksperto na mga lawyers, mga abogado na nagsasabing hindi po pwede kasi naka-recess po ngayon ang Senado. Meaning to say, nakasaad raw sa konstitusyon natin na bla 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 bla, hindi po pwedeng gumawa ng special session kung anong explanation nila diyan, no? So magkaiba po ang mga pananaw po dito. Okay? So ayan po ang ating ipapakita ngayon at magre-react po tayo diyan, okay? Pangalawa na ating pag-uusapan, heto na po ang inaabangan ninyo. Willie Revillame nagre-react na po patungkol po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang kanyang opinion patungkol po dito sa impeachment ni VP Sara? Pakinggan natin si Willie Revillame at magre-react tayo dyan. Okay? At ipapaliwanag ko sa inyo bakit hindi natin dapat iboto itong si Willie Revillame. Walang personalan, Willie Revillame, idol ka namin sa iyong pagtulong ng ating mamamayan sa noontime show mo. Pero patungkol po dito sa election ngayon na upcoming, ayaw ka naming iboto, okay? Sa mga kadahilanan na hindi natin maiiwasan na hindi naman sa nagtatampo pero parang may prinsipyo po ang mga DDS Okay? So mamaya i-explain natin yan. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so simulan na natin Unahin muna natin itong mga opinion ni Willie Revillame patungkol po dito sa impeachment ni VP Sara. Tapos, let us also observe and react kung itong si Willie Revillame ay karapat-dapat bang maging senador sa bansang Pilipinas. Okay? Play. Willie Revillame, pasok! Oy, pa-jacket ka naman dyan, Willie Revillame. Jacket! Bigyan na ng jacket! I cannot comment on that right now. Una, hindi pa ako senador. Hindi ko pa alam kung ano. Hindi, dapat magkomentaryo ka. Dapat magkomentaryo ka. Alam mo, Willie Revillame, sa totoo lang, you have to comment on this. Pabor ka ba na ma-impeach si VP Sara? O hindi ka ba pabor na dapat ilabas mo ang inyong prinsipyo? Yun ang aking opinion dyan. Huwag kang mag-playing safe. Takot ka. Baka hindi ka iboto ng mga DDS. Takot ka. Baka hindi rin ka iboto dito sa kabila, dito sa mga loyalista. Yan ang totoo. Wala ka ring prinsipyo. Diba? Mamaya. Pakinggan natin ang kanyang rason bakit ayaw niyang mag-comment dito. Ebidensya. Hindi ko pa alam kung ano yung mga mangyayari. Kailangan makita ko muna yung reklamo. Kaya nga. Yan ang reason niya. Ayaw niya munang mag-comment tungkol dyan sa impeachment. Kasi hindi pa niya nakita ang ebidensya. Hindi pa niya nakita ang reklamo. Ang dami niyang mga rason. Hindi mag-research ka. Mag-research ka. Pagkatapos, mag-desisyon ka. Are you for impeachment or not? I-research mo kung corrupt ba si VP Sara. Alam ko, Willie Revillame. Kilala mo ang mga Duterte. Kilala mo ang mga Duterte na hindi corrupt sila. There is a certain moment sa buhay mo na hangang-hanga ka sa mga Duterte dahil hindi sila mga corrupt. Bakit hindi mo masabi na you are not for impeachment ni VP Sara? Bakit hindi mo masabi, Willie Revillame? Kasi eleksyon. Takot kang hindi iboto ng mga loyalista. Diba? Alam mo, Willie Revillame, hindi kita iboto Dito pa lamang, nakikita ko na ang iyong ugali na po, gitna ka. Playing safe ka. Para ka ring si Amy Marcos. Namamangka sa dalawang ilog. Sa tabing ilog. Wala tayong magbulahan, Willie Revillame.
Huwag na tayong magbulahan. Let's be frank about this one. Kung hindi mo alam ito, mag-research ka. Kasi po, ito ngayon ang issue. It becomes already a national issue. Pinag-usapan na ito ngayon ng taong bayan. Itong mga buwaya sa Kongreso, sa Senado, sa Executive. Dapat mag-research ka at gumawa ka ng statement, opinion kung saan ka papanig. Para malaman namin na ikaw ay mautak. Hindi yung puro playing safe ka. Huwag nyo kaming utuhin. Utot mo. Hindi, wrong word yung utuhin. Huwag nyo kaming ututin. Ha? Hindi kami mauutot sa iyo, Willie Revillame. Utot ba? Ang baho ng utot mo. Huwag nyo ututin. Kailangan makita ko ano yung pinapahil sa Vice President. So, di ba? There's a law. May constitution. I will follow the law. I will not follow my emotion, my Kaya nga, mag-research ka na. So that you can give your decision. friendship, kung kanino man. Ang susundin ko dito, kung ano yung sinasabi ng batas at kung ano yung ebidensya. Kung guilty, Halatang, ito, Willie Revillame ha, pasensya ka na ha. Ito ay opinion ko. The way na na-observe kita, playing safe ka. Sa totoo lang. Huwag tayong magbulahan. ano gagawin ko? Di ba? Susundin ko yung tama. Pero kung di guilty, dito na ako sa hindi guilty. Anong nalalaman mo tungkol sa mga Duterte? Diba? Kilala mo ang mga Duterte? Known yan for not being corrupt. Known yan for nag-iingat po sa pera ng mga taong bayan. Diba? Alam mo yan, Willie Revillame. Bakit hindi mo diretsuhin na si VP Sara po ay malinis? Bakit hindi mo diretsuhin na you are not for impeachment kasi you believe the Dutertes are clean? Diba? Kung nakita namin yung cortical, kino-cortical ka. I'm correct me if I'm wrong ha, pero I think cortical yun ha, kinortical ka ni Tambaluslos. Kita namin yun eh. Doon namin nalaman na ikaw pala ay isang balimbing. Kwak, 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 kwak. Mahirap kasi mag-comment right now. Una, Mahirap kasi tumatakbo kang senador eh. Takot kang hindi iboto ng mga kampo dyan eh. just wanna tell you, hindi pa ako nakaupo sa Senado. So I decided to comment on the impeachment. At wala pa akong nahawakang reklamo about Even the Senate President, hindi ba nga, kailangan daw yan sa June 2 na gawin para malaman natin lahat ng reklamo. Hindi, kailangan namin ng opinion mo kahit hindi, opinion mo lang. Hindi ka makapagbigay ng opinion eh. Ang pinagbibintangan mo, ang batas. Ang batas, Willie Revillame, nandyan yan. Pero ang iyong belief, yun ang dapat naming malaman. Ano ba ang, sa tingin mo, kailangan namin yan. Hindi po tayo kailangan ng batas sa ngayon kasi eleksyon eh. Okay? Mahirap na if you will not make a stand, saan ka ba papanig? Kasi yan po ang pagbabasihan namin, Willie Revillame, kung ikaw po ay naniniwala sa mga Duterte o dito ka naniniwala sa mga bangag. Okay? Hindi po pwedeng pumagitna ka ngayon. You have to make a stand about this because Vice President yan. So, kailangan namin ng opinion. Mag-research ka. At anong opinion mo? We need to know ano yung paniniwala mo dito. Yung own belief mo. Okay? Wala namang mangyari kung ikaw po ay gumawa ng statement kung what you believe. Because that is what you believe. Kung magkamali ka sa kung anong what you believe, then okay, nagkamali ka. I-accept namin yan. Kasi belief nyo yan eh. Dapat ganun. Dapat gumawa ka ng statement, gumawa ka ng stand na may prinsipyo ka. Ito yung prinsipyo ko. I believe VP Sara, naniniwala ako, dati pa, kaibigan ko yan, naniniwala ko na they are not corrupt. And this is my decision. Ganun. Di ba? Yung, ako nga, di ba? Naniniwala ako na si VP Sara since from the start. Alam ko, magaling si VP Sara dahil hindi po uunlad ang Davao kung hindi magaling si VP Sara. Willie Revillame. Kaya nung pinagbintangan siya dito sa confidential funds, hindi po ako naniniwala because that is my belief. Proven and tested na po si VP Sara sa Davao. Kaya nga, binoto siya ng 32 million. Kasi yan ang belief ng mga Pilipino patungkol sa kanya. Ngayon, ikaw, isa kang hindi ka man government official ngayon. So you have to make a stand bilang isang Pilipino. Are you for impeachment? Or ayaw mong ma-impeach si VP Sara? Ano ang paniniwala mo? Yun ang aming gustong malaman galing sa'yo, Willie Revillame. Hindi yung namimigay ka lang ng jacket at pumagitna ka lang. Willie Revillame Sir Willie, hindi ka namin pinipersonal ha. Ito lamang po ay hindi kami galit sa iyo, kundi sinabi lang namin ang katotohanan dito ha. Huwag lang personalan, Willie Revillame. Mahirap kasing madaliin na isang bagay na biglaan eh. Pinag-aaralan niya. Sa katandaan niyo po ito. Pag-aralan nyo na. Kasi ako, Willie Revillame ha. Ito yung masasabi ko sa iyo. Ikaw, kung sasabihin mo, if you are not for impeachment ni VP Sara, iboboto kita. Totoo. Pero kung ikaw
ay sasabihin mo na gusto kong ma-impeach si VP Sara dahil ganito, ganito, ganito. Kung sasabihin mong ganyan, iboboto ko pa rin kita. Kasi may prinsipyo ka eh. Di ba? Oh, yan ang gusto kong mangyari. Ayoko yung playing safe. Kung sasabihin mo, I will not, ako ay hindi sang-ayon sa impeachment dahil si VP Sara ganon, ganito, ganito. Iboboto kita. Kung sasabihin mo, gusto kong ma-impeach si VP Sara dahil bla bla bla, may ebidensya ako, ni-research ko, bla 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 bla. Oh, yung may mga prinsipyo, iboboto kita kapag gaganon yung sasabihin mo. Alam ko naman, Willie Revillame, you have a good heart, kilala ka namin. Oh, pero sa ngayon, ang pagbabasihan kasi ng taong bayan, Willie Revillame, prinsipyo na. You stand your own principle. Kung, i-research mo. Kasi kaya nga, I'm very confident na i-research mo kung corrupt ba si VP Sara at dapat bang ma-impeach. I-research mo. Huwag kang playing safe. Ayun, yan din sa pangalawang presidente. Pangalawa, vice presidente po ang kinakasuhan dito. Napakabigat na decision ito sa bawat senador. Actually, alam ko, impeach na siya sa Congress, pero is she guilty? Hindi pa eh, wala pa eh. Wala pang mga trial. So about the impeachment, I'm sorry, I cannot comment on that. I don't have the evidence, and I don't know what's the cause of this impeachment. Yun lang, thank you. Ayoko naman maging confident na panalo na ako. So mahirap naman maging ano muna. Siyempre gusto ko muna makikita yung talagang I'm with the senators, no? Well, about dun sa, siyempre pag-aalalan mo to. Ngayon, nasa isip ko na, sino yung mga gagaling na abogado kukuhanin ko, the young and the seniors, para ma-contribute sa amin. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman ako magdidesisyon dito basta-basta eh. You have your team, you have your legal team. Sa lahat ng ito, hindi pa pag-aaralan nyo. Tama ba to? Ano ba ang batas dito? Ano ba dapat natin gawin? So it's very obvious na ang reasoning niya is yung batas, di ba? So hindi ka namin iboboto dyan. Kung yan ang argumento mo, gusto namin malaman ang paniniwala mo, Willie Revillame. Ano ba magiging decision ko dito? Your belief ang aming inaabangan, hindi yung batas-batas. Kasi yung kung batas, nandyan yan eh. Kahit anong mangyari, susundin natin yung batas eh. Pero kami, anong paniniwala mo? Do you believe na si VP Sara ay corrupt? Do you believe na si VP Sara ay hindi corrupt? Corrupt ba siya o hindi ba siya corrupt? Anong paniniwala mo? Kasi matagal na kayong magkaibigan sa mga Duterte eh. Di ba? Yung ganyang mga statement mo, pamumuliti ka. You are just, again, a typical politician na naman. Isa ka rin sa mga kagaya ng iba. With your decision also. It's not me, it's the legal team. Doon sa magiging team namin. And of course, kung magiging one of the judges ko, di ba, jurors ka ng Senate, mag-uusap-usap kayong 24 senators eh. So, alamin mo talaga kung dapat ba, kailangan bang i-impeach? Pero ba talagang kasalanan? So, aaralin natin. Pero, maganda yung tanong mo, in my mind, syempre dapat prepared ka. Kaya lang, wala pa ako pinahawakan about impeachment. Okay. Hindi namin i-close ang aming isipan, Willie Revillame, ha? Hindi namin i-close ang aming pananaw sa inyo tungkol sa impeachment. Mag-research ka, ha? Bigyan ka namin ng oras, Willie Revillame. Mag-desisyon ka dyan. Okay? So, ayun na po. Maraming salamat po sa mga nanonood. Mag-comment po kayo, mag-react sa ating pinag-usapan. Alam kong maganda yung ating topic ngayon. At tuloy-tuloy yung ating usapan sa comment section, okay? O kung mayroon kayong mga tanong, o mayroon kayong argumento, o ilabas nyo dyan sa comment section, okay? So, don't forget ha, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa mamamayang Pilipinas. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman